Yo, what is up sa inyo mga friends ko malalapit? Unang-una ako'y nagpapasalamat muli sa inyong mga suporta sa patuloy na panonood sa ating channel na ito. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Maraming thank you. At sa patuloy na mga nagsusubscribe. Malapit na tayo mag 600 subscribers mga friend. Sobrang init. Anong oras na ba? Mag-aalas 10 na. Tanghali na ako. Ibayad pa kasi ako sa motor ko eh. Alam nyo naman, monthly amortization problems. Kaya pag kumuha kayo, cash nyo na lang. Bumili nga pala ako ng bagong gloves. Nakita ko lang din sa TikTok, 190 lang yata to 180. Hindi ko sure, nakalimutan ko na. Tinignan ko lang eh. Tapos nakita ko lang, tapos dadaanan ko lang, tapos binili ko na. Alam naman tayo, madali tayo mabudol. Char. Malawag ang kalsada. Nakapili na ba kayo na iboboto nyo bukas na kapitan nyo? Usapang politika. Usapang eleksyon. Hindi pala politika. Usapang eleksyon. Sigurado na ba kayo sa mga kapitan nyo? Kung ako magkakapitan. Nagsalita. Kung ako magkakapitan, lahat ng kalsada maayos, asfalto, pati sa looban dapat asfaltado lahat, mula sa kanto namin hanggang sa kaloob-looban ng bahay niya naka-asfaltado para hindi nakakasira ng shock. Asfaltado lahat yan, patag na patag. Nung isang araw may nag-live na taga Kalatagan, may na-aksidente. MIUI, nakabangga siya ng dalawang babae, isang bata at isang, hindi ko alam kung dalagita ba yun or dalaga or may asawa na or adult, ganon. Nakabangga siya ng dalawang babae. Ang kadahilanan ay lasing. Kaya yung mga friends, sinasabi lagi na pag magdadrive kayo, iwasan nyo ng makainom. Kung uuwi pa kayo, iwasan yung malasing. Okay lang naman mag-inom, wala naman masama mag-inom eh. Ang masama nito ay yung nagdadrive ka ng lasing. As in lasing ha, hindi yung ano lang, yung parang nakashot ka lang ng dalawa, ganon. Ewan ko lang kung nalalasing kayo sa dalawang shot. Pero ano, yung masama kasi doon, na hindi mo na makontrol ang katawan mo pag lasing ka. Yun yung masama doon. Hanggang sa magdadrive ka ng lasing, tapos makakadamay ka pa ng ibang inosenteng tao. Parang ganun ba? Kadalasan kasi nga mga aksidente dala na driving while lasing. Lagi kong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa bahay. Kaso ko konti lang naman na nakakapanood sa akin. Kaya kahit paalalahanan naman natin ng iba, hindi rin naman nasusunod. Kasi masarap naman mag-inom. Alam ko rin naman yan. Napagdaanan ko rin naman yan. Na sugapang-suga pa ako sa alak. Na halos araw-arawin mag-inom.
Yun nga lang kapag ka mahal mo yung buhay mo, yung mga inuuwian mo sa bahay, wag mo nang wag mo nang gawing habit yung mag-iinom ka, tapos magdadrive ka, tapos gabi pa. Okay lang sana kung nasa sariling compound ka lang, tapos mag-iinom ka, tapos konting meters lang nasa bahay ka na, wala kang masasagi na kung ano. Pero kapag ka nasa malayo ka, tapos mag-iinom ka, huwag mo naman sasagarin. Kailangan may tira ka pa rin pang uwi. Dapat aware na aware ka pa rin sa surroundings mo, 'di ba? Okay lang naman mag-inom kung nasa bahay. Okay lang pala maglasing kung nasa bahay, pero wag ka mananakit. Masama yun, mag-iinom ka, malalasing ka, tapos nananakit ka, masama rin yun. Sa totoo lang, masarap talaga mag-inom. Kailangan nga lang responsable ka. Gaya nun sa live nung nakaraan dun sa Kalatagan nga, sa Gulod, may inom daw yung driver ng Mio, tapos nakasabit siya ng dalawang babae. So responsibilidad mo yun ngayon. Babayaran mo yung magigastos nila sa hospital. Paano kung malala pa yung na-aksidente mo, di ba? Konsensya mo pa yun. Tapos laki mo ng gastusin mo sa hospital. Nangyari na rin kasi yan sa isa kong pinsan. Kaso ano naman siya, ang nangyari naman is tumawid naman yung tao. Hindi, ang lasing naman doon yung tao. Kaya irresponsible din yung mga gano'n na mga pedestrian na gano'n nga, lasing, tapos bigla-bigla na lang tumatawid. Makakadamay ka pa ng inosenteng gano'n na hindi ka naman inaano, tapos bigla ka na lang madadamay. Nakakapanghinayang na gastos niya doon. Kulang-kulang yata yung 300,000 So aksidente naman, wala namang may gusto nun. Kaso nga lang, mag-irresponsable tayo sa kalsada, na kapag hindi na kaya ng katawan mo na mag-drive, wag ka na mag-drive. Wala na sa kondisyon yung katawan mo yung mga senses mo hindi na gumagana ng maayos, kasi nga balot na nung alak yung yung senses mo. Basta yon, alam nyo na yon. Mahirap yung ganon. Tapos isa pa yung mga nakikita ko sa Facebook na cause din ng aksidente is yung paglalaro sa public road. Naglalaro sila sa public road Hindi naman natin sila din masisisi, kasi hobby nila yon. So hindi natin sila sasabihan lagi na pipigilan, ganon. So responsibility na lang din nila na kapag maglalaro kayo sa public road, bawal siya talaga. Pero hindi na naman natin sila mapipigilan basta-basta dyan. Hinuhuli na nga yan minsan may mga tumatambay na nga sa yung mga delikadong lugar na pinaglalaroan ng mga riders natin dyan. So be responsible na lang din, na kailangan kaya nyo talaga panindigan yung mga kasi may nabalitaan ako na namatay na big bike rider dahil binangga siya ng isang underbow na naglalaro sa Marilaki yata yun Namatay nga yata yung big bike rider, influencer din yata yun. Alam naman natin yung takbo ng big bike. Basta higitin mo yung silinyador, siguradong dadalhin ka sa langit. Sobrang sarap tumakbo. Tapos makakasalubong nga natin yung mga, syempre, yung mga naglalaro.
So be responsible na lang din kapag maglalaro kayo sa mga public road. Ako, hindi naman ako expert sa pagdadrive. Natuto ako mag-drive 16 ako. Tapos ngayon ako 27 na. Ilang taon na ba ako nagda-drive? Nanawa na rin ako sa ano, doon sa mga paglalaro sa kalsada. Kasi dati nung naka-wave pa ako, kasi hindi ko rin naman may todo yung wave ko, hindi naman yung kargado eh. Hindi naman kargado yung wave ko dati eh. Kaya ano, pag ganto-ganto lang din ako, minsan nahahapit ko siya, kaso hindi naman yung tatakbo ng sobrang bilis. Pero dati obsessed na obsessed ako sa pagbababilis ng takbo. Parang siguro mga noon nga, nung mga babago pa ako natututo mag-drive, mga 18 hanggang 22 ganyan. Talagang laging ano, kahit nasa looban ako, sobrang bilis. Hindi naman sobrang bilis, parang basta ang bilis ko lang lagi. Na gusto ko lagi hapit yung takbo ko kahit ako'y nasa looban. Ganyan. Eh yung talagang halos walang pag-iingat. Pero darating din sa point na ganito na lang yung gusto mo. Na pag ganito lang, yan, chill ride. So magandang practice yung pagiging responsible at saka ano nga, yung aware ka lagi sa surroundings. Lagi ka lang defensive driver. Yung tipong parang hindi ka lagi na hindi natatae. Yung ganon. Saka ang public road kasi hindi naman yan ano eh, hindi naman yan racetrack eh. Oh, nag-overspeeding din ako minsan sa public road, pero pag alam kong safe na safe, yung walang dumadaan, yung walang mga aso, tapos yung halos wala kang makakasalubong. Sobrang saklap na nangyari na ano, hindi ko alam kung sinong may mali, so hindi ako magsasalita about kung sinong may mali doon. Ang sa akin lang, sana maging responsible tayo kasi baka makadamay tayo ng mga mababait na riders natin dyan. Tapos nakita ko sa mga nagko-comment minsan nakakatawa na lang din yung mga comment eh. Parang iba nagsasabi na yun nga, yung mga tulin daw magpatakbo, tapos pag na-aksidente ihingi ng tulong yung magulang, na kasabihin ng magulang ang bait-bait naman daw niyan. Eh pag naman nasa kalsada, kala mo'y walang bukas kung makapag-drive. Parang mga ganun. Ang masama nito eh ano eh, naaabala pa yung magulang sa halip na ipagtatrabaho na nila, na pangkain nyo na ganun. Eh igagastusin pa sa ano, manghihingi pa ng tulong, igagastusin pa sa pagpapagamot mo, ganun. Kaya parang hindi rin maganda na palagi ka na lang ganun. So kapag ka nasa poder pa kayo ng mga magulang nyo, tumulong na lang muna kayo, no? Oo, hindi naman required tumulong, pero iba pa rin talaga yung nag-iingat ka palagi. Malaking tulong na kasi yun, yung nag-iingat ka palagi. Kasi kung hindi ka pa kumikita, wala ka pang insurance, ganyan, ang mga magulang mo problema sa'yo eh. Oo, siguro hindi mo masyado maiintindihan yung sinasabi ko ngayon kung medyo ano ka pa, yung parang bagong tao ka pa lang gano'n. Hindi ko masabi yung term, parang bagong binhi pa lang. So ako, naintindihan ko na yan, mga ganyang bagay mula nung nagtrabaho ako, kasi hindi naman talaga madali kumita ng pera, at hindi palaging may pera. Yun nga lang, magkasakit yung isang miyembro ng pamilya, sobrang ano na eh, sobrang gastos na eh, sa pagpapagamot at sa pagpapacheck up.
Eh yun pa, pag na-aksidente ka pa, nako, sobrang laking gastos dito yun eh. Dito sa part na yun yata ay may na-aksidente ka nung isang gabi. Kaya ingat-ingat po tayo. Eto dito nga, eto sa tapat na to, hilltop. So mga friends, yun lang naman yung gusto kong i-share ngayong araw, na sana mag-ingat tayo palagi pag nagmamaneho. Kanina nga eh hindi ko lang na-record, pero may tricycle na biglang nag-change lane sa tapat ko. Binusinahan ko na lang, hindi ko na lang din pinansin. Pero mabagal lang naman ang takbo namin, siguro mga 50-40 ganun lang ang takbuhan namin. Pero bigla siyang kumabig pa kaliwa, eh saktong nasa nasa inner lane, eh siya galing siyang outer lane, bigla siyang pumasok sa inner lane. Eh katapat ko, hindi tumitingin sa side mirror at saka sa gilid. Ayun, isa pa rin yun, yung mga ganong pagkakataon na walang awareness sa kalsada. So yun, ingat-ingat lang tayo palagi mga friends. Hinay-hinay lang tayo at makakarating din naman tayo sa paroroonan natin kang hindi tayo nagmamadali. Laging paalala ng aking nanay at saka ng aking tatay, pati ng aking girlfriend, na huwag ka naman magmamadali. Hindi naman maganda yun, lagi ka na lang hapit-hapit. Tapos pag na-aksidente, hingi tulong Facebook, GCash. Ay, yung mga ganong bagay. So yun lang, sana may sense yung sinabi ko, and sana maka-inspire siya ng ibang tao na nakatulad ko, na ang gusto lang is mag-ride. And sana yung mga maglalaro sa mga susunod, yung mga nag-speeding, eh sana hindi po kayo makadamay ng ibang tao na gaya nun, mga tumatawid lang sa kalsada, naglalakad lang, eh masasabitan nyo. O kaya naman yung mga bumabiyahe na para sa trabaho, eh madadamay nyo pa kapag nagkamali kayo ng driving. Okay, so yun lang mga friends ko. May shoutout tayo, gigilid muna tayo at isa-shoutout natin ang ating mga shoutouts. Ito muna tayo sa Gedli. Yan, shoutout kay Boss Zypher Diliera, pa-shoutout boss. Shoutout din kay Sir Al Francis Pau, new subscriber. Shoutout kay Sir Sean Mark Hernandez. Sir Sean Mark Hernandez, shoutout sa iyo from Angat, Bulacan. And then Sir Rupino Arosia, shoutout idol, ride safe. Maraming salamat idol. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa inyong pag-comment. Meron pa ba? So yun, wala na tayo shoutout, yun lang. Maraming salamat mga friends. At yun lang. maraming salamat. Konting paalala na maghinay-hinay sa pagmamaneho kasi may naghihintay sa bahay. In short, don't drink and drive. Peace.